Kabanata 161. Nang tawagan ng mayordoma si Qin Mufeng ay nasa bar at kinaladkad ni Sol upang uminom at makipag-chat at magtsismisan. Nang biglang himatayan si Selena ay agad na isinugod ang dalawa sa ospital. Imperial First People's Hospital, ward sa itaas na palapag. Nang dumating sina Qin Mufeng at Sol, nakita nila si Selena na nakahiga sa hospital bed at mapatla ang kutis, may nakasabit na karayom sa likod ng kanyang kamay, at si Daniel, na nakaupo sa upuan sa tabi ng hospital bed, ay seryoso ang mukha, at isang maulap na ekspresyon. Nagkatinginan sina Sol at Qin Mufeng, halatang pareho silang nagulat sa ekspresyon ni Daniel. Sa oras na ito, dumating ang isang munting nurse na may dalang gamot, dali-dali siyang hinawakan ni Sol at tahimik na nagtanong, "Kumusta ang pasyente? Ano ang problema? Seryoso ba?" Ang pasyente ay may lagnat, 39 degrees 6. Sagot ng munting nurse. "Oh, lagnat, ano? Lagnat." Puno ng pagkalito ang mukha ni Sol, "Sigurado ka bang may lagnat ka?" "Lagnat lang." "Oo, nakapag full body examination na ako, at wala nang ibang tanong, kaya huwag kang mag-alala." Maraming beses nang nagtanong ang Ginoo sa ward. Sumagot ang munting nurse, walang bakas ng pagkainip ang kanyang mukha, dahil, maging dalawa man ang nasa loob o dalawa ang nasa pintuan, napakagwapo nila. Handa siyang sumagot kung tatanungin siya ng 100 beses. Mahina na inalalayan ni Sol ang frame ng pinto, at hinawakan ang kanyang pusong tumitibok pa rin, "Brother, sinusubukan mo ba akong takutin hanggang mamatay? Nilalagnat lang siya, bakit kailangan pang maglagay ng nakamamatay na ekspresyon?" Panipi. Si Qin Mufeng sa tabi niya ay puno rin ng kawalan ng magawa, at tinawag din nila ako. Bagamat isa rin akong doktor, isa akong psychiatrist. Bahagyang itinaas ni Daniel ang kanyang mga mata, at malamig na tumingin kay Qin Mufeng, "Ngayong pinalitan ka na ni Selena, marahil ay dapat akong mag-ipon ng pera." Ang implikasyon ay ang pagbitiw sa kanya. Ang bayad na ibinayad niya kay Qin Mufeng bawat taon ay hindi mababa. Ubo, huwag. Marami pa akong gamit bukod dito. May kilala akong sikat na nutritionist sa ospital na ito, kaya tatawagan ko siya para tulungan si Selena na pangalagaan ang kanyang katawan. Si Qin Mufeng ay talagang medyo nagkasala. Simula nang dumating si Selena, masyado na siyang naglilibang. Parehong bihira na siyang kailanganin ni Rick at Daniel. Itinigil pa nila ang lingguhang psychological treatment. Pagkaalis ni Qin Mufeng, nakita ni Sol na nakatingin si Daniel sa kanyang telepono nang nakayuko, at hindi maiwasang magtanong, "Kuya, ano ang tinitingnan mo? Kailan naging adik sa internet ang kanyang kapatid?" Dahil dito, laking gulat niya nang makalapit. Talagang kinopya ng kanyang kapatid ang nakaraang surveillance video sa kanyang telepono. "Pupunta ako." "Kuya, bakit libre mong panoorin ito?" Nakakatakot yung ekspresyon ni Selena, na-goosebumps ako nung pinanood ko. Hindi ko alam kung galing siya sa isang palabas, o sa totoo lang. Nanginig si Sol habang nagsasalita. Ngunit ngayon, ang kanyang kapatid na lalaki ay aktwal na naglalaro nito sa isang loop, at may isang mahiwagang ekspresyon ng, "Oh, my wife is so cute." Talaga, walang tulong. Gayunpaman, talagang nagkakaintindihan kayong dalawa. Ganon din ang iniisip mo. Napakasimple at bastos nilang lahat. Thirst, pamilya talaga kayo. Napabuntong hininga si Sol. Hinawakan ni Daniel ang pisngi ng dalaga sa hospital bed, proud ang ekspresyon sa noo nito. Upang hindi mabulag, si Sol ay tumalikod sa kanyang ulo sa takot, "Siguro natukoy mo ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, tama ba? Ipapublish mo ba ito online para i-clear ang mga singil ni Selena?" "Pupunta ako at operahan ito ngayon." Kabanata 162. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Daniel, walang pagmamadali. Hinaplos ni Sol ang kanyang baba, "Tama na, anyway, may butas tayong card, hayaan mo siyang manggulo, mas masaya kung ganoon." "Maghanda ng kontrata para kay Selena," paliwanag ni Daniel. Nagliwanag ang mga mata ni Sol nang marinig niya ang mga salitang, "kontrata." "Kuya, handa ka na bang dalhin ang hipag sa maunlad na mundo? Bigyan mo ako ng kopya ng lahat ng impormasyon ng mga broker sa Shengxi." Ang mga salitang ito ay hindi direktang sagot sa tanong ni Sol. Alam ko. Kailangan mong tulungan si Selena na pumili ng manager, tama ba?"
Seryoso, kung tretuhin mo ako sa 1,000 ng paraan ng pagtrato sa akin ni Selena, makukontento ako. Maasim na reklamo ni Sol. Pagkarinig nito, sumulyap si Daniel sa kanya, saka biglang inabot ang kamay niya. Inakala ni Sol na siya ay bubugbugin ng isang tao, kaya hindi niya namamalayan na umatras, ano na naman ang nasabi kong mali. In the end, inabot lang ni Daniel at tinapik ang batok niya. Isang sobrang intimate na kilos sa kanyang kapatid. Si Sol ay labis na nalulula na malapit na siyang pumunta sa langit, ang kanyang mga tainga ay namula. Kapatid, ikaw, anong ginagawa mo? Kumunot ang noo ni Daniel at tumingin sa kanya, ngunit malumanay ang kanyang tono, huwag mo nalang isipin ang paglalaro maghapon, magtrabaho ng husto at maghanap ng taong gusto mong makasama. Blanko ang ekspresyon ni Sol, at pagkatapos ay nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Emma, tinakat mo ako hanggang sa mamatay. Kuya, ang bait-bait mo sa akin bigla, mas nakakatakot pa kesa bugbugin ako. Tutulungan kitang bigyang pansin ang iyong panghabang buhay na kaganapan mamaya, sabi ni Daniel. Oh, huwag. Kuya, ipagpatuloy mo lang ako. Pabayaan mo na ako. Hindi na kita duduraan. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging malamig. Halos may ihi si Sol sa takot. Paano kung mapili siya ng kapatid niya ng babaeng kasing takot niya? Kung pipili siya ng katulad ni Selena, siguradong hindi niya ito kakayanin. Hindi siya ganoon kabigat sa lasa. Mahilig siyang maging malumanay. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng mabilis na pag-iisip si Sol, kapatid, ang ganitong bagay ay hindi dapat ipag-alala ng isang tao. Dapat mong hayaan ang aking hipag na ipakilala ka sa akin pagkatapos mong ayusin ang iyong hipag. Ang aking hipag ay dapat magkaroon ng magandang paningin. Saglit na nag-isip si Daniel, oo. Tinapik ni Sol ang kanyang dibdib, sa wakas ay nakahinga ng maluwag, muntik na siyang makatakas sa kamatayan. Dati napakabilis niyang magpalat ng girlfriend, pero ngayon mahigit kalahating taon na siyang bakante. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, at mas lalo akong naiinip. Sa ngayon, ayaw niya talagang magka-girlfriend. Lalo na nang makita niya ang kanyang kapatid at si Selena, pakiramdam niya ay wala ng buhay ang kanyang tinatawag na pag-ibig. Well, inamin niya, nagseselos siya. Naiinggit sa kapatid, bagamat 32 taon siyang naghintay, sa wakas ay hinintay niya ang kanyang tunay na pag-ibig. At hindi niya alam kung kaya niyang maghintay hanggang. Habang pinag-iisipan ito ni Sol, lalo siyang nalulungkot, at nagpasya siyang ayaw na niyang patuloy na maabuso. Kuya, kung wala na akong ibang gagawin, aalis muna ako. Aayusin ko ang gusto mo at ipapadala ko sa iyo sa lalong madaling panahon. Bye. Natulog si Selena hanggang kinagabihan ng sumunod na araw. Nang muli kong imulat ang aking mga mata, magaan ang aking katawan at ang aking isip ay tulala, na para akong nasa ibang mundo. Ito ang nakita ni Daniel nang buksan niya ang pinto at pumasok. Sa ilalim ng sikat ng papalubog na araw sa labas ng bintana, nakasuot ng maluwag na hospital bed gown ang dalaga, kakagising lang, nakaupo sa purong puting hospital bed, natulala, na may pagkatulala na ekspresyon. Si Woody, mukhang nakakainis, at hindi maiwasang yakapin siya. Kabanata 163. Gising na. Dahil sa takot na maistorbo siya, naglakad si Daniel ng magaang hakbang, at marahang hinaplos ang medyo magulo niyang buhok gamit ang malaking palad nito. Daniel, matamlay na tiningnan ni Selena ang bisita. Well, ano ang pakiramdam ng iyong katawan? Mukhang natarante si Selena. Ospital ba ito? Ano ang mali sa akin? Nawalan ka ng malay kagabi. Mayroon kang mataas na lagnat na 39 degrees. Hindi napigilan ni Daniel na dumilim nang maalala niya ang eksenang bigla siyang nahimatay kagabi. Napakamot ng ulo si Selena, may lagnat ako. Sabi ko bakit ang lambot ng katawan ko at wala man lang akong lakas. Gutom ka na, halos isang araw at gabi kang natutulog. Sabi ni Daniel habang tinutulungan siyang buksan ang hapagkainan, at pagkatapos ay binigyan siya ng isang unan na nakasandal sa kanyang likuran, gumising ka na yata, binili ko lang ito para sa hapunan mo. Salamat. Tumingin si Selena sa abalang lalaki sa kanyang harapan, napaawang ang kanyang mga labi, at hindi napigil ang hawakan ang kanyang baba. Natigilan si Daniel sa mainit na pagdampi ng kanyang mga daliri. Tiningnan niya ang dalaga ng sobrang malambing na mga mata, ha? Anong mali?
Sumimangot si Selena at tinignan ang haggard na mukha at ang bughaw na tuod sa baba. Inalagaan mo ba ako buong gabi? Lalabas na ang pinaggapasan. Buti na lang, nakatulog ako sandali. Kung tutusin, hindi siya pumikit ng 1 minuto, maghilamos, at hindi siya bumitaw hanggang sa magising siya. Kumain na tayo, hindi ka kasi mahilig kumain ngayon ng mamantika kaya sinigang lang ako. Bibilhan kita ng masarap kapag gumaling ka na sa sakit mo. Inilabas ni Daniel ang mangkok at kutsara ng sinigang at iniabot sa kanya, malakas kakain. Kailangan mo ba ng tulong ko? Nanatiling tahimik si Selena at hindi kumikibo. Nagangat ng ulo si Daniel para tignan siya ng may pagdududa. Anong problema? Hindi ba komportable ang iyong katawan? Tatawagan ko ang doktor. Dali-dali siyang hinayla ni Selena pabalik. Oy, ayos lang ako, hindi lang ako nagising at nawala sa isip ko. Noon lang binitawan ni Daniel, ang pinakakailangan mo ngayon ay magpahinga ng mabuti at itigil ang pag-iisip ng ligaw. Oo, tumanggo si Selena at ibinaon ang kanyang ulo sa pagkain ng lugaw, ngunit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay lubos na wala, na tila ang kanyang isip ay naliligaw. Halos matarante siya sa kabaitan ni Daniel sa kanya. Hindi naman sa hindi niya ito napansin. Kung tutusin, sa simula pa lang ay ganito na ang ugali nito sa kanya, pero sadyang binabaliwala niya ito, at unti-unti pang ang nasanay. Lahat ba ng ginawa ng lalaking ito sa harap ko ay puro kabayaran lang? Kahit natratuhin mo siya bilang isang kaibigan, magagawa ba ito ng mga kaibigan? Sapagkat napakaraming magugulong bagay na dapat harapin sa aking isipan, ang ganitong uri ng pag-iisip ay biglang lumiwanag sa huli. Pagkatapos kumain, sa wakas ay nabawi ni Selena ang lakas. Mabilis niyang inalis ang lahat ng magugulong kaisipan sa kanyang isipan, at nagsimulang humarap sa negosyo. Daniel, nandito ba ang telepono ko? Hindi nasisiyahan si Daniel, ngayon ko lang sinabi na dapat akong magpahinga ng mabuti. Pinagsalikop ni Selena ang kanyang mga kamay, nakapagpahinga na ako pagkatapos ng mahabang tulog, at ngayon lang ako nakakain at nakainom, kung hindi mo ako hinayaang gumawa ngayon, aamag ako. Nakita ni Daniel na talagang nag-improve ng husto ang kanyang kutis, ngunit hindi niya napigilan ang pagmamakaawa sa mga mata nito, kaya't sa wakas ay iniabot na nito sa kanya ang telepono. Kaagad pagkatapos, kinuha niya muli ang thermometer, kunin ang iyong temperatura. Masunuring ibinoka ni Selena ang kanyang bibig para hawakan ang thermometer sa kanyang bibig, pagkatapos ay agad na binuksan ang webpage at nagsimulang mag-browse sa entertainment section. Ang mga tripulante ng The World ay nagpaplano, at ang femme fatale ay gagawin ang lahat para sa superior. Nasugatan si Susie, aksidente ba ito o sadyang pagpatay? Sinabi ng Empire Entertainment na mahigpit nitong nilalabanan ang hindi patas na kompetisyon at pinoprotektahan ang mga karapatan at interes ng buhay at kaligtasan ng mga artista. Nagpadala ng liham ng abogado ang studio ni Susie, nawala si Selena at hindi pa sumasagot. Kabanata 164. Pagkatapos, binuksan ni Selena ang Weibo, at nakita na ang screen ay puno ng pang-aabuso, na ilang beses na mas malupit kaysa sa panahon ni Jia Qingqing. Pagkatapos ng lahat, kumpara kay Jia Qingqing, mas mataas ang kasikatan ni Susie, at mas malakas ang kanyang mga tagahanga. Ang tik na si Selena na iyon ay umiiwas na magpakita, dapat siya ang may kasalanan. Hindi kaya tumakas siya dahil nakita niyang nakalabas na ang mga bagay-bagay. Kung tutusin, kwalipikado na siya para sa tangkang pagpatay sa pagkakataong ito. Kung pupunta ka sa korte, siguradong makulong ka. Nahak siya minsan dahil sa selos niya, pero kung paulit-ulit lang, dapat dahil sa character problem niya. Higit pa, sa pagkakataong ito ay ninakaw at nanalo. Kilalang-kilala ang reputasyon ni Susie sa entertainment industry, at paulit-ulit niyang sinusuportahan siya bilang isang little junior sister. Hindi niya inaasahan na gagawin niya ang isang bagay na tulad ng isang baboy at isang aso bilang paghihiganti. Dahil sa mga taong katulad niya, lalong magiging corrupt ang atmosphere sa entertainment industry. Hindi mo ba naisip na ang lahat ng ito ay pagsasabuatan ni Selena sa simula pa lang? Una niyang pinatay si Jia Qingqing para makuha ang pangalawang posisyon ng babae, at pagkatapos ay naghanda na saktan si Susie para makuha ang unang posisyon ng babae. Nag-iisip ng mabuti, masyadong nakakatakot. Oo naman,
Walang maganda sa isang magandang babae. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Daniel ang mga masasamang komento sa kanyang telepono, at kumunat ang noo, huwag mong tingnan. Naka-cross-leg si Selena, sumisigaw tungkol sa thermometer at bamulong, ayos lang, nakakatuwang tingnan. Sukatin mong mabuti, huwag kang magsalita. Oh, malinaw na niyaya mo akong makipag-usap. Matapos itong sukatin, sinilip ni Daniel ang thermometer, 37 degrees 1. Mayabang nasabi agad ni Selena, I just said I'm fine. Sa totoo lang, nasa mabuting kalusugan ako. Kaya pwede na ba akong makalabas ng ospital ngayon? Manatili ka rito ng ilang araw at mag-obserba. Kailangan ko pang mabuhay. Pero miss ko na si Xiaobei. Desididong hinayla ni Selena si Rick palabas. Papunta na siya. Walang puwang sa pagbabago ang tono ni Daniel. Okay. Sa wakas ay walang masabi si Selena. Nilinis ni Daniel ang hapagkainan, pagkatapos ay umupo sa upuan sa tabi ng kama. Ano ang susunod mong gagawin? Naalala agad ni Selena ang isang bagay. I wanted to tell you just now, can you send a copy of those evidences to my phone? Ipapasa ko muna ito sa isang tao. Napatingin si Daniel sa kanya, Zhang Qiang. Matagal nang sanay si Selena sa IQ ni Daniel sa instant kill level, pero hindi pa rin niya maiwasang humanga sa kanya, as expected of Mr. Boss. Napakatalino mo. Ipapa-blackmail ko si Zhang Qiang at gagamitin ang mga ebidensyang ito para i-blackmail si Susie. Nang matapos magsalita si Selena na tuwang-tuwa, umubo siya at tumingin kay Daniel na may kaunting pag-aalala, ang ginawa ko, hindi ba masyadong mabisyo? Hindi sumagot si Daniel, ngunit sinuri, ang punto ay, wala itong maitutulong sa iyo, at ito ay masyadong mura para kay Zhang Qiang. Napakamot si Selena sa kanyang buhok, totoo ang sinasabi, pero ang pangunahing layunin ko ay parusahan si Susie, at hindi ko na inisip ang iba pa. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Daniel, sa halip na samantalahin si Zhang Qiang, bakit hindi ka mag-isa? Namilog ang mga mata ni Selena dahil sa gulat nang marinig niya ang mga salitang, is this okay? Bakit hindi? Tanong pabalik ni Daniel, at pagkatapos ay pinag-aralan, ayon sa kakayahan ni Susie na magtiis, halos 8 milyon ang maaari mong hilingin sa kanya. Ito ang pinakamagandang oras para wakasan mo ang kontrata sa Empire, at ang pera ay maaaring gamitin magbayad ng mga liquidated damages. Matapos pakinggan ang mga salita ni Daniel, si Selena ay hindi nakaimik. Sa karamihan, siya ay nag-uudyok sa iba, ngunit ang dakilang hari ng demonyo ay maswerte, hindi lamang hindi hinahamak ang kanyang pag-uugali ngunit direktang nagtuturo sa kanya na maging mas masahol pa. Kabanata 165. Gayunpaman, ang trick na ito ay talagang perpekto. Kaya lang, kung gagawa ka ng mga bagay tulad ng pang-blackmail sa sarili mo, mahirap talagang makalusot. Napakagatlabi si Selena, inalala ang lahat ng nangyari noong gabing iyon, at sa kanginisyan sa loob-loob niya, ano bang problema nila? Umabot na sila sa puntong ito. Mabilis na nagpasya si Selena, sige, ipadala mo sa akin, at kukontaken ko kaagad si Susie. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Walang makakaalam ng iyong IP address na ganito, sabi ni Daniel. Sa sandaling ito, tinitigan ni Selena ang ekspresyon ni Daniel na parang nakatingin siya sa isang Diyos, at sinabi niya sa mabituing mga mata, Godlo, nalaman ko na ang iyong mga kakayahan ay napakalangit. Tumatanggap ka ba ng apprentice? Ang mapang-akit na mga mata ng dalaga ay naglagay kay Daniel sa magandang kalooban. Bahagya niya itong sinulyapan, hindi. Agad namang nadismaya si Selena. Oo naman, hindi niya ito tatanggapin. Si Lu *** boss ay maraming bagay na gagawin araw-araw, paano siya makakatanggap ng mga apprentice? Tiningnan siya ni Daniel ng malalim, mayroon talagang mas mabilis na paraan para makuha ang kasanayang ito. Ano? Tanong agad ni Selena. Daniel, pakasalan mo ako. Papakasalan mo siya, lahat ng tungkol sa kanya ay kanya, ano pa ba ang kailangan niyang matutunan? Cough. Halos mabulunan si Selena sa sariling laway. Sa ganitong paraan, hindi ko talaga masasabing mali ang sinabi niya. It's just, nanunokso na naman ba siya? Saglit na hinangaan ni Daniel ang nahihiyang hitsura ng dalaga, at pagkatapos ay nagtanong,
Naisip mo na ba kung saang kumpanya ka pupunta pagkatapos ng kontrata? Hinaplos ni Selena ang kanyang baba, ito ba ay, pinag-iisipan pa? Casual na sinabi ni Daniel, pagkatapos mong linisin ang iyong pangalan sa pagkakataong ito, ang iyong kasikatan ay halos kalabanan ng mga artista sa una at pangalawang antas, at magiging madaling makahanap ng iba. Napabuntong hininga si Selena, actually, medyo magulo. Ang mga maliliit na kumpanya ay nahaharap sa maliit na kompetisyon ngunit may mahinang mga prospect. Ang mga malalaking kumpanya ay walang background at mahirap makapasok. Mukhang mataas ang exposure ko ngayon, pero puro chismis ang pinagbabasehan. Wala pang kahit isang natapos na gawain, at nakakahiya na ang pagpoposisyon. Bueno, Guru Lu, mayroon ka bang mga mungkahi? Para sa mahahalagang desisyon, hindi sinasadyang tinanong ni Selena si Daniel para sa kanyang opinyon. Binuhusan siya ni Daniel ng isang basong tubig, at saka sumagot, sa aking pananaw bilang isang negosyante, isa kang stock na may malaking potensyal na paputok. Ako ay lubos na maasahin sa mabuti tungkol sa halaga na maaari mong gawin sa hinaharap. Kaya naman, natural na umaasa ako na makapasok ka sa maunlad na panahon. Nanlaki ang mga mata ni Selena nang marinig niya ang mga salita, at matagal siyang natauhan. Mr. Boss, ikaw ba mismo ang nag-poaching sa akin? Humalaklak si Daniel, tama, gusto talaga kitang i-poach. Halika. Dim. Masyadong foul ang tono na ito. Napalunok si Selena, kumalma, at seryosong sinabi, actually, to be honest, if I can live Empire smoothly this time, ang kumpanyang pinakagusto kong salihan ay ang Shengshi. Nalampasan na ng Shengshi ang Chow Empire at naging pinakamahusay na kumpanya ng entertainment sa industriya, at ang mga prospect nito ay walang alinlangan na ang pinakamahusay. Tumanggo si Daniel ng may kasiyahan, at saka iniunat ang kamay sa kanya, kung gayon, maligayang pagtutulungan. Iniunat ni Selena ang kanyang kamay ng hindi namamalayan, Happy cooperation. Ano ang sitwasyon, ito ay isang masayang pagtutulungan. Iyon ay kung paano niya naabot ang isang kasunduan sa pakikipagtulungan kay Shengshi. Paano magiging napakahusay ng Great Demon King sa pangangaso ng mga tao. Kabanata 166. Napagpasyahan na nating magtulungan ngayon. Medyo nalilito pa rin si Selena. Ako ay maasahin sa mabuti tungkol sa iyo, at gusto mo rin ang kasaganaan, kaya ano ang problema? Balik tanong ni Daniel. Dalawang tao ang umiibig sa isa't isa, ang salitang ito ay ginagamit. Naramdaman ni Selena na hindi niya kayang lokohin si Daniel sa pamamagitan ng panloloko ng sinuman, kaya same time niyang tinanong, hindi mo na ba kailangang pag-isipan ito? Sa tingin ko maaari akong magdulot ng gulo, kung sakaling magdulot ako ng gulo para sa iyo. Kung kaya mo ang lahat, ano ang kailangan mo ng ahensya? Iyan ang dahilan ko. Hinimas ni Selena ang kanyang ilong. Gayunpaman, nalaman niya na kahit na ang dakilang hari ng demonyo ay kadalasang hindi umiimik, kapag siya ay nagsalita, siya ay ganap na mahusay magsalita, at hindi niya ito matatalo. Pinag-isipan itong mabuti ni Selena. Ngayong paulit-ulit na siyang pinagkasala ni Empire, natural lang sa kanya na humiling na wakasan ang kontrata sa oras na ito, at hindi siya maiiwan. Higit pa rito, ngayong naayos na niya ang mga liquidated damages, ang whitewashing ay isang katiyakan, bagay, kaya hindi ito dapat magdulot ng gulo kay Daniel. Sa pag-iisip nito, sa wakas ay nakadama siya ng kagaanan. Master Boss, para mabayaran mo ang iyong kabutihan, tiyak na magsisikap akong kumita ng pera para sa iyo sa hinaharap, at hindi kita pababayaan. Agad namang nagpahayag ng sinseridad si Selena sa amo. At least confident pa rin siya sa sarili niyang lakas. Bahagyang kumulo ang sulok ng labi ni Daniel, well, I'm looking forward to it. Sa pagkakataong ito, biglang tumunog ang cellphone ni Selena. Ang caller ID ay ang Dirty Demon King. Maraming missed calls noon si Luis, ngunit marami siyang dapat gawin at biglang nagkasakit, kaya hindi na siya nagkaroon ng oras para tawagan siya muli. Hindi umiwas si Selena kay Daniel, at direktang kumonekta. Hello, Jang. Bago pa siya makapagsalita ay may narinig na siyang dagandong mula sa telepono na napakalakas na malapit na itong sumabog sa kanyang eardrum. Selena, saan ka nagpunta? Alam mo bang nahack ka? Pumunta siya sa tirahan ni Lu upang hanapin siya minsan,
ngunit sinabi ng kasambahay na wala siya roon, at wala rin si Daniel. Nagkataon na birthday niya noong araw na iyon, at sabay silang nawala. Paanong hindi niya ito masyadong iniisip? Walang imek si Selena, what the hell? Nasa ospital ako. Natigilan si Luis nang marinig niya ang mga salita, at naging tense ang boses niya, ano? Na hospital. Anong nangyari sa'yo? May nanakit ba sa'yo? Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Selena, nabugbog ka lang. Nilalagnat ka lang. Saang ospital ka naroon? Pupuntahan kita agad. No need, you're so busy, you should do your homework first. Hamupa na ang lagnat ko, andito na si Daniel, at mamaya pa dumating si Rick. Biglang tumahimik sa telepono ng ilang segundo, at pagkatapos ay sinabi ni Luis sa madilim na tono, Selena, nakita mo ba ang email na ipinadala ko sa iyo? Hindi pa. Paano ako magiging malaya? Mula noong gabi bago kahapon, ako ay nasa estado ng pagkabalisa at hindi nakalaya kahit sandali. Anyway, mahabang kwento. Sasabihin ko sa iyo kapag libre ako mamaya. Huminga ng malalim si Luis, remember to watch it as soon as possible. At tatanungin kita, ano ang gagawin mo kay Susie? Tutulungan kitang mahanap ang balimatard na si Zhang Qiang na iyon, ngunit nang makakita ako ng pumipigil sa kanya, matagal nang nagpunta ang mga tao sa gusali. Ikaw ay mula sa Empire, at hindi ko magagamit ang PR ng aking studio, kaya tinalakay ko ito kay Brother Ming at pribadong nakipag-ugnayan sa iyo sa isang mapagkakatiwalaang PR team. Pasasalamat na sinabi ni Selena, salamat, Luis, ngunit hindi na kailangan, mayroon akong ebidensya upang linisin ang aking pangalan. Kinagat ni Luis ang kanyang mga ngipin, si Daniel na naman. Kabanata 167. Nakuha ko na ang sarili ko, okay. Pero malaki ang naitulong ni Daniel sa akin pagkatapos. Naiintindihan mo, basta ayos ka lang, ibababa ko na ang tawag. Tandaan na basahin ang aking email. Isinasaalang-alang na siya ay may sakit pa, pinigilan ni Luis ang kanyang galit, at wala na sa mood na tanungin si Daniel kung paano nailigtas ng bida ang kagandahan, kaya ibinaba niya ang telepono sa matigas na tono. Dim ito. Kung hindi dahil sa lalaking iyon na si Daniel na gumamit ng mga kasuklam-suklam na paraan para pigilan siya, dapat siya ang nasa tabi niya at tumulong sa kanya na makayanan ang mga paghihirap sa sandaling ito. Walang hiya ang walang hiya. Tumawag si Luis. Casual na tanong ni Daniel. Oo, tinanong mo ako kung kailangan ko ng tulong. Nagpadala rin daw siya ng email sa akin, pero hindi niya alam kung ano iyon. Paulit-ulit niyang pinaalala sa akin, ito ay misteryoso, at marahil ito ay isang uri ng regalo sa kaarawan. Ipinadala rin niya ito noong nakaraang taon. Pinadalhan niya ako ng isang nakakatakot at nakakalito na video, at sa sobrang galit ko ay pinalo ko siya ng 3 beses bago huminahon. Nagreklamo si Selena, ngunit hindi siya nagmamadaling tingnan ang kanyang mga email. Nagpatuloy siya sa pag-flip sa mga text message at missed call records para makita kung may iba pang kailangang tumugon. Karamihan sa mga hindi nasagot na tawag ay mula sa hindi pamilyar na mga numero, at malamang na mula sa media. Paglingon ko sa likod, may nakita akong pangalan, which was from her birthday. Nang makita ang dalawang salitang iyon, naging mainit at malambot ang walang pakialam na ekspresyon ni Selena, akala ko nakalimutan niya ang kaarawan ko. WHO. Hindi malay ni Daniel ang tensyonado. Kapatid ko, tang noo. Tumanggaw si Daniel at kalmadong nakahinga ng maluwag. Akala niya ay ex-boyfriend na naman niya iyon, at malapit na siyang magpanik. Agad na tumawag pabalik si Selena, hello, Xiao noo. Ate, tinawag mo rin ako sa wakas. Kamusta ka ngayon? Ayos ka lang ba? Pinahirapan ka ba ng mga taong iyon? Nakita ko ang balita sa dyaryo. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Ngunit nakita ko ang babaeng iyon na gustong kasuhan ka. Hindi rin vegetarian ang kapatid mo, hindi tiyak kung sino ang magdedemanda sa huli. Okay ka lang ba talaga? Ayos lang. Kahit anong alala mo sa akin, maghay-hinala akong hindi 17 ka kundi 70. Napatigil si Selena habang nagsasalita, pero, ganyan ka lang ba nagtitiwala sa akin? Baka kasi nababaliw na ako sinong sadyang sinaksak ng espada si Susie alang-alang sa nakatataas. Malinaw at malinaw ang boses ng batang lalaki sa kabilang dulo ng telepono, kung ang sarili kong kapatid ay hindi naniniwala sa akin,
Bakit ako maniniwala sa isang taong walang kinalaman dito? Nang marinig ni Selena ang mga salitang ito, naramdaman ni Selena ang mainit na agos sa kanyang puso. You brat, you can talk. I'm relieved to know na ayos ka lang. Oo nga pala, hindi pa kita nasasabihan ng happy birthday. Tapos na ang lahat. Ayos lang, ganoon din naman ngayon, salamat mahal kong kapatid na gwapo at maalaga. Huwag kang makulit, hindi ko nasasabihin sa iyo, magsisimula na ang paaralan, at kailangan kong abutin ang aking takdang aralin sa tag-init. Go, go, halika, anak. Pagkatapos ng isang tawag sa telepono, biglang lumiwanag ang mood ni Selena. Nang makitang maganda ang mood niya, mas lalong lumiwanag ang mood ni Daniel. Your siblings are in good terms. Oo, hindi man kami magkadugo, maganda naman ang relasyon namin noon pa man. Hindi ba patriarchal ang lola ko noong bata ako? Sa oras na iyon, si Xiao Noo lang ang makakain ng anumang masasarap na pagkain sa bahay, at hindi ko man lang ito may hain sa mesa, ngunit Xiao Noo sa tuwing nagtatago ako ng ilan at binibigyan ako ng makakain. At sa tuwing ayaw at gugulo sa akin ni Lola, lalabas siya para ipagtanggol ako, so good. Medyo nawala si Selena habang nagsasalita, nakakamanghano. Ang magkadugo ay parang magkaaway, ngunit ang walang kinalaman sa isa't isa ay magkamag-anak. Dapat ay matagal ko nang naiintindihan na sa bilog na iyon, ang mga interes ay palaging higit sa pagmamahal sa pamilya. Bahagyang tinapik ni Daniel ang nakatutuwang buhok sa nakalaylay na ulo ng dalaga, gagaling ka. Sa tuwing maririnig niya itong nagkukwento tungkol sa nangyari noong bata pa siya, hindi niya maiwasang mahalin ito ng higit pa, mas mahalin ito, at bumawi sa lahat ng nawala sa kanya. Kabanata 168. Matapos basahin ang call log, ipinagpatuloy ni Selena ang pagbabasa ng mga text message, at natigilan siya nang matagpuan niya ang isa sa mga iyon. Mahal, minaliit ko talaga ang loob mo. Sender, yes. Ano ang ibig sabihin ng lalaking ito sa pagpapadala ng ganoong pangungusap sa kanya? Ano ang ginawa niya? Binura ni Daniel ang call log, kaya natural na hindi alam ni Selena na may tawag sa pagitan ng dalawang lalaki noong gabing iyon. Anong mali? Tanong ni Daniel nang makitang mali ang ekspresyon niya. Okay lang, hindi sumagot si Selena nang muling mawala ng kaba ang lalaki. Ibinaba niya ang kanyang telepono at nagtanong, kailan darating si Rick? Dapat dito na agad. Nang marinig ito, hinawakan ni Selena ang kanyang buhok nang hindi namamalayan, nasaan ang hairpin na ibinigay sa akin ni Rick? Eto, iniligpit ko ito para sa iyo kanina. Binuksan ni Daniel ang drawer ng bedside table at iniabot sa kanya ang pink na hairpin. Masayang isinuot ito ni Selena. Pagtingin sa pagkakasapot ng buhok sa ulo ni Selena, bakas sa puso ni Daniel ang pagsisisi. Alam niyang hindi siya dapat binigyan ng baril. Kung bibigyan siya nito ng kwintas, bracelet at hikaw, maaari pa rin niyang isuot ito sa tabi ng kanyang katawan. Kung tutusin ay may inihanda na siyang regalo, isang singsing, ngunit sayang hindi ito ang oras para ibigay ito. Nag-uusap ang dalawa nang may kumatok sa pinto. Bumangon si Selena mula sa kama upang buksan ang pinto, at siguradong si Little Treasure iyon. Baby, nandito ka. Pagkapasok ni Rick ay wala na siyang nagawa, bagkus ay dali-dali niyang hinayla ang damit niya gamit ang maliliit niyang kamay, na para bang pilit siyang pinapababa. Anong problema? Napasquat si Selena. Agad na itinutok ni Rick ang kanyang maliit na ulo sa kanyang noo na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi napigilan ni Selena na matawa. Puff, baby, kinukuha mo ba ang temperature ko? Don't worry, kinuha ko lang ang temperature at hamupa na ang lagnat. Si Rick ay mukhang nag-aalala pa rin, na nakatingin sa mga pasa na iniwan ng karayom sa likod ng kanyang kamay nang may pagkabalisa. Niyakap ni Selena ang maliit na lalaki sa kanyang mga bisig, at tinapik ito ng aliw. Huwag kang sumimangot, mawawala ang sakit kapag nakita ka ni Auntie. Isa lang itong healing artifact, gusto ko talagang nakawin ito sa bahay. Gusto mong mamasyal, mungkahi ni Daniel. Okay, okay. Nagkataon na buong araw siyang natulog at gustong magpalipat-lipat, kaya hindi maganda na samahan siya ni Rick na manatiling naiinip sa ward. Nang sumakay na silang tatlo sa elevator, dumaan sila sa isang ward. Maraming ingay sa labas ng pinto ng ward, at may mga patong-patong na mga mamamahayag na may mahahabang baril at maiikling baril, na lahat sila ay nag-aagawan para makapanayam ang mga kababaihan sa ward.
Susie, pwede ko bang tanungin kung nakontak mo na si Selena? Hindi pa, wala pang balita sa kanya. Tumakas si Selena sa takot sa krimen. May masasabi ka ba tungkol dito? Ano ang susunod mong gagawin? Ay, hindi ko alam, hindi pa rin ako makapaniwala na gagawin niya ang ganoong bagay. Nabalitaan ko na binawi ng Nings International at Empire Entertainment ang kanilang kapital para magprotesta, di ba? May tugon ba ang crew? Papalitan ba si Selena? Ewan ko ba dito, pwede mong tanungin ang namamahala sa crew. Kung magpapakita si Selena para humingi ng tawad sa iyo, patatawarin mo ba siya? Kung siya ay time na nagsisisi, maaari ko siyang personal na patawarin sa kanyang pagkalito sa ilang sandali, ngunit ang masamang impluwensyang idinulot niya sa industriya ng entertainment ay hindi malulutas sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, at hindi ko pa siya turn para patawarin siya. Nakita ni Selena ang puting lotus na palabas ni Susie nang hindi sinasadya, at hindi niya maiwasang itaas ang kanyang kilay. Ngayon lang niya nalaman na nakatira sila ni Susie sa iisang ospital, sa iisang ward. Sa sandaling ito, isang tao sa mga reporter ang biglang nakapansin sa direksyon ni Selena sa tapat ng entrance ng elevator, at biglang bumulalas, Selena. Kabanata 169. Selena, nasaan? Nandito si Selena. Hindi pwede. How dare she magpakita? Doon. Saglit itong tiningnan ng lahat ng mga mamamahayag, at kinuha nilang lahat ang kanilang mga kamera at naghanda na kumuha ng mga larawan upang makuha ang balita. Kumunat ang noo ni Selena. Ang una niyang reaksyon ay protektahan si Rick, huwag mo siyang takutin ng iba, wala siyang pakialam. Gayunpaman, bago niya mahawakan si Rick, ang kanyang ulo ay biglang idiniin sa isang mainit na yakap ng isang malapad na palad, at pagkatapos ay ang isang kamay ay mahigpit ding nakahawak sa palad ng malambot na kamay ni Rick, na para bang inaaliw siya na huwag matakot. Para naman sa mga reporter, huminto silang lahat ng 10 hakbang palayo. Out of nowhere, lumitaw ang dalawang matatangkad na lalaki na nakasuot ng itim na damit at salaming pang-araw, na may mabangis na ekspresyon, na humaharang sa kanilang daan na parang mga Diyos ng pinto. Hoy, sino ka? Umalis ka nga. Ang mabubuting aso ay hindi humahadlang. Isang reporter ang bumulaga nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito. Ngunit mayroon ding ilang katalinuhan sa karamihan, at sinunggaban niya ang nagsasalita, na may takot sa kanyang mukha na para bang nakakita siya ng isang kakilakilabot, baliw ka. Bodyguard ni Lou yan. Luz. Hindi mo ibig sabihin yan kay Lou, di ba? Kalokohan. Mayroon pa ring ilang pamilyang Lou sa kabisera. Pero paano mo nalaman? Wala silang mga salita na nakaukit sa kanilang mga mukha. Idiot ka ba? Hindi mo ba nabasa ang clan badge sa damit nila? Matapos mapaalalahanan ng ganito, ang lahat ay sabay-sabay na umatras ng 3 hakbang, at ang iilan na may masamang ugali ay patuloy na humihingi ng tawad sa takot. Mga kapatid, pasensya na. Hindi namin kilala si Taishan sa aming mga mata. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa amin. Diyos, ang dalawang ito ay mga personal guard ni Lou. Ano ang magiging background ng 3 tao sa likod? Iniangat ng mga reporter ang kanilang mga ulo upang makita kung ano ang nangyari, ngunit sa sandaling tumingin sila ng maingat, lahat sila ay umatras na namumutla sa takot. Matangkad ang lalaking nakahawak sa dalaga, ang mukha niya ay kasing lamig ng Diyos, ngunit ang kanyang mga mata ay masyadong matalas, at ang kanyang aura ay masyadong mapang-akit. Ang mga mamamahayag na medyo may kaalaman ay ang may kakayahang komandat sa mga tao, at agad na napansin ang lalaking nasa harapan ko ay hindi madaling guluhin, at sa parehong oras ay huminahon, may mali. Ano ba Selena? Mali ang pagkabasa mo. May 3 miyembro ng kanyang pamilya. Paanong ang babaeng iyon ay si Selena? Eksakto. Baliw ka ba sa paggawa ng mga headline? Lahat kamukha ni Selena. Ang taong ito ay hindi madaling guluhin sa unang tingin, gusto mo kaming patayin. Nagsimulang magreklamo ang mga reporter tungkol sa unang taong nagsalita. Baka nagkamali ako, pero medyo magkamukha sila, hindi ba nagkamali kayo noong una? Parang umutot, ang Selena na iyon ay isang makamandag na babae na may mabagsik na puso, ngunit ang babaeng ito ay isang mabuting asawa at ina sa unang tingin, na may marangal at pinong ugali, hindi siya mukhang tao. Tama iyan. Napaka-cute ng gayong malambot na babae. Paano siya naging katulad ni Selena? Sa oras na ito,
Na may, ding, dumating ang elevator. Hanggang sa mawala silang tatlo sa elevator, bumantong hininga pa rin ang mga reporter sa kinalalagyan. Oh, ngayon mo lang ba napansin ang bata? Napakaganda niya. At siya ay inukit mula sa parehong halmahan ng lalaking iyon, kaya siya ay parang sa kanya. Sino ang lalaking iyon mula sa pamilya Lo? Nakakatakot ang aura. Palagi kong iniisip na ang lalaking iyon ay mukhang pamilyar. Ah, bakit pakiramdam ko, medyo katulad ng Diyos ng kayamanan. Huwag mong sabihin sa akin. Parehas talaga, ang maliit na batang iyon. Ito kaya ang munting prinsipe sa alamat. Kabanata 170. Ang hula na ito ay agad na nagpukaw ng mga alon. Paanong posible? Si Daniel ay single, okay. Bagamat mayroon siyang anak na lalaki, talagang walang babae sa paligid niya. Kung siya talaga, malaking balita yan, thirst. Kahit gaano ito kalaki. How dare you blow it up? Nakalimutan mo na ba kung paano gumuho ang Vaio magazine noon? Ah, syempre naalala ko. Dahil lang sa palihim kong kinuhanan ng litrato si Daniel at naglakas loob na i-print ito. Sa puntong ito, ang lahat ay tumigil sa pag-iisip tungkol dito ng isa-isa, at ang mga kumuha ng mga larawan ay mabilis na nagsimulang tanggalin ang mga ito ng may nanginginig na mga kamay. Si Daniel ay sikat na low-key sa industriya, hindi siya tumatanggap ng mga panayam mula sa anumang magazine media, at ang maliit na prinsipe ay mas mahigpit na protektado. Curious man sila sa mga pangyayari ngayon at sa pagkakakilanlan ng babaeng iyon, walang media ang nangahas na hawakan ang linya ng kamatayan. Sa elevator, inangat ni Selena ang kanyang ulo mula sa mga bisig ni Daniel, tumingin sa malaking tinapay, at pagkatapos ay sa maliit na tinapay, na may halo-halong damdamin sa kanyang puso. Lumalabas na ang pagiging protektado ng isang tao, ito ba ang pakiramdam? Ayos ka lang ba? Papalitan na kita agad sa ibang ospital. Malungkot pa rin ang mukha ni Daniel. Nagmamadali itong dumating, at ngayon lang niya natuklasan ang hindi kanais-nais na pagkakataong ito. Huwag ka nang mag-abala, ayos lang talaga ang katawan ko, kung hindi, uuwi na tayo. Sa totoo lang, ayaw kong manatili sa ospital. Ayos ito. Nga pala, saan nanggaling ang dalawang bodyguard na iyon? Naghihinalang tanong ni Selena. Ako ay nasa paligid sa lahat ng oras. Ikaw ay nasa isang espesyal na sitwasyon ngayon. Hayaan mo silang sumunod kung sakali. Tulad ng huling beses na inatake siya at nasugatan ng mga tagahanga, hindi niya ito pinayagang mangyari sa pangalawang pagkakataon. Hindi pa ako formal na pumipirma ng kontrata kay Shengshi, mayroon ba akong mga ganitong benepisyo? Na-flatter si Selena, at pagkatapos magsalita, bigla niyang nakita ang sarili sa salamin sa pinto ng elevator. Hinawakan ni Selena ang mukha niya sa salamin, well, bulag ba ang mga reporter na iyon? Nakatayo lang ako sa harap nila at hindi man lang ako nakilala. Ano ang masasabi ko? Ako ay isang mabuting asawa at ina, ako ay sariwa at pino, ako ay isang malambot na babae, ako ay maganda. Malinaw na ako ang madraste sa Snow White, at lola ng lobo sa Little Red Riding Hood. Hindi ba ito mas bagay para sa akin? Habang nagsasalita siya, tiningnan niya ang sarili sa salamin, at pagkatapos ay nalaman niyang wala siyang suot na anumang pampaganda sa ngayon, nakasuot ng maluwag na hospital bed gown, ang kanyang buhok ay casual na nakatirintes sa isang maluwag na tirentas sa likod ng kanyang ulo, at si Rick ay nakatali, sa pagitan ng kanyang mga templo. Ang pink na hairpin na ibinigay niya sa kanya, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay maamo at mahinhin. Ano ba naman? Malambot talaga siyang babae. Nagulat si Selena sa sarili. Palagi bang nasa harap ng Big Bun at Little Bun ang larawang ito? Walang katulad sa kanya. Sa pagkakataong ito, matapos makinig sa mga salita ni Selena, biglang kinuha ni Rick ang pocketbook na dala nito, ibinaon saglit ang ulo sa pagsipilyo at pagsusulat, at pagkatapos ay sabik na ibinigay sa kanya. Anong gusto mong sabihin, baby? Kinuha ni Selena ang notebook. Pagkatapos kong basahin, namula ako. Anong mali? Nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Selena, nagtanong si Daniel sa tabi niya. Tinakpan ni Selena ang nag-iinit na pisngi, puno ng pagbibintang ang mga mata, sinisika ni Daniel. Tingnan mo ang anak mo. Ano ang nangyayari? Si Daniel ay inosenteng sinisisi, kaya pinuntahan niya kung ano ang isinulat ni Rick. Pagkabasa nito ay natahimik siya.
Nakita ko na ang maliit na libro ay seryosong sumulat ng isang stroke sa isang pagkakataon. Ikaw ang pinakamaliwanag na bituin sa langit, ang iyong mga mata ay mas mainit at mas matamis kaysa sa tsokolate, kapag ako ay tumingin sa iyo, para kang nakakita ng isang fairy tale na prinsesa na may walang hanggang kagandahan. Kabanata 171. Pagkatapos pakinggan ang mga nakakapanakit na salita ni Selena ngayon, determinadong pinalaki ni Little Treasure ang kanyang hakbang. Parehong naantig at nag-aalala si Selena, Daniel, naman na siguro ito ni Rick sa iyo. Masyado siyang magaling magpasaya sa mga babae. Anong mangyayari paglaki niya? Hindi ko maisip na kung magaling siyang magsalita, gaano ako kagulo. Lalo na ang huling pangungusap, ito lang ang tumusok sa puso niya. Tawagin mo siyang prinsesa. Siya ay palaging nais na maging isang reyna, dahil pagkatapos ay maaari niyang harapin ang lahat ng mga paghihirap at obstacles nang walang takot. Nang kaharap ang prinsesa ni Rick, ang kanyang pusong dalaga na nakatago sa kaibuturan ay inilabas. Sinong babae ang ayaw maging carefree princess, wala lang siyang choice. Sa pagtingin sa sariling anak, napabuntong hininga si Daniel sa kanyang puso, hindi na ito pagmamana lamang, ngunit ang katotohanan na ang asol ay mas mahusay kaysa sa asol. Nang makita si Rick na nakatayo roon na nakatingin sa kanya na may seryosong mukha, walang magawang tumawa si Selena, pagkatapos ay yamakap sa kanya at niyakap siya, okay. Nakuha ko na. Alam kong mabuti akong tao sa paningin mo. Ang pinakamaganda. In the future, hinding-hindi ko namamaliitin ang sarili ko, okay. Noon lang nasiyahan si Rick, ginagaya ang karaniwang ginagawa niya kapag ginagantimpalaan ang sarili, at hinalikan siya ng bahagya sa pisngi. Hindi napigilan ni Selena na haplasan muli ang maliit na tinapay, hoy, anong gagawin ko, gusto talaga kitang nakawin habang hindi pinapansin ng tatay mo. Kinusat ni Rick ang kanyang mga mata, mukhang umaasam, at tumanggo bilang pagsang-ayon, na para bang nagsasabing, nakawin ito ng mabilis. Selena, Puff, Daniel, bakit parang nakikita niya na siya ang bumbilya? Kasabay nito, sa ward ni Susie. Hindi na naabutan ng mga reporter si Selena, kaya kinailangan nilang bumalik at ipagpatuloy ang pakikipanayam kay Susie. Ngayon ang lahat ay galit na hinahanap si Selena, ngunit siya ay tila nawala sa mundo. Wala man lang balita, hindi hinaranggan ng mga reporter ang sino man sa kanyang apartment, film crew, o kumpanya. Kung alam nilang nakatira si Selena sa ward sa parehong palapag ni Susie noon, at ngayon lang sila nilagpasan, malamang mababaliw sila. Naawa si Roman sa katawan ni Susie, at pinutol niya ang lahat pagkatapos magtanong ng ilan pang tanong, pasensya na sa lahat, hindi pa gumagaling ang injury ni Susie at mahina ang katawan niya, kaya tapusin na natin ang interview ngayong araw. Oo, hindi maganda ang pakiramdam ko, pasensya na sa lahat. Bagaman hindi nagkasundo ang mga mamamahayag, naipahayag lamang nila ang kanilang pangunawa, na sinasabi sa kanya na gumaling mula sa kanyang mga pinsala, at pagkatapos ay umalis ng sama-sama. Magalang silang pinalabas ni Janice, salamat sa pag-aalala ninyo sa ating Susie. Naniniwala ako na ang katarungan ay nasa puso ng mga tao, at kayong lahat ay may bakuran ng bakal sa inyong puso. Hindi madali para sa lahat na tumakbo pabalik-balik sa isang mainit na araw. Ito ay para sa lahat. Mahirap na trabaho. Pagkatapos magsalita, ang assistant na si Kui kay Jing sa tabi niya ay nagsimulang mamigay ng pulang sobre sa lahat ng isa-isa. Alam na alam ito ng mga reporter, at lahat sila ay sumang-ayon na tulungan si Susie na humingi ng hustisya. Sa hospital bed, hindi alam ni Susie kung ano ang iisipin, ipinakita niya ang isang kain na hinalang tingin, Roman, anong nangyari sa mga reporter na iyon ngayon lang? Bakit biglang naubos lahat? Si Selena ba talaga? Hindi. Nakilala nila ang maling tao. Itinago ni Roman ang kubrekama para sa kanya, na may pagkasilaw na ekspresyon. Karamihan sa mga reporter na iyon ay hindi pa nakikilala ng personal si Selena, ngunit iba siya. Kamukhang kamukha talaga ni Selena ang figurang nasulyapan niya ngayon, at halos sigurado siyang si Selena iyon mismo. Ngunit paano ito posible? Paano magiging close si Selena sa isang lalaking may anak sa tabi niya? Kabanata 172. Gabi na, Nujay. Saglit na pinanood ni Selena ang entertainment news online, at matutulog na sana ng maraming mensahe ang nag-pop up sa kanyang SNI.
Ipinadala ito ni Roman. Roman, Selena, nasaan ka ngayon? May nakita akong tao sa ospital ni Susie ngayon, ikaw ba? Roman, totoong lumampas ka na sa bagay na ito, hindi ka makakaasa sa kasalanan namin sa iyo para ubusin ang pasensya namin sa iyo nang walang ingat. Roman, hindi malulutas ni Escape ang anumang problema, utang mo kay Susie ang paghingi ng tawad. Tuldok, bahagyang ngumuso si Selena, pagkatapos ay nag-type pabalik sa kanya, bumili ako ng relo noong nakaraang taon. Sa oras na ito, may kumatok sa pintuan ng, dong dong dong. Pasok po kayo. Itinulak ni Daniel ang pinto at pumasok, hawak ang isang tasa ng mainit na gatas sa kanyang kamay. Nang makitang nakahiga pa rin ito sa computer, agad itong kumunat ang noo, bakit ka pa nag-i-internet? Kailangan mong magpahinga. Kanina lang ako matutulog, pero nagkasakit ako bago matulog, reklamo ni Selena. Lumapit si Daniel at inabot sa kanya ang gatas, anong meron? Kinuha ni Selena ang gatas, nagpasalamat sa kanya, at pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang kasaysayan ng chat nang walang anumang kahihiyan. Tumingin si Daniel, dumilim ang mukha niya, at pagkatapos ay nagpakita siya ng kahinahinalang ekspresyon, bumili ako ng relo noong nakaraang taon, ano ang ibig sabihin nito? Paf, nang marinig ni Daniel na binasa ang pangungusap na ito sa napakaseryosong paraan, halos mailuwa ni Selena ang gatas, at nagpaliwanag sa kahihiyan, ahem, ito ay wika sa internet, ito ay isang pangungusap, isang klasiko at tuwid na pangungusap na puting mga masusumpa na salita. Talaga, ano ito? Mapagpakumbaba na humingi ng payo si Daniel. Walang pagpipilian si Selena kundi magsimulang magturo ng sikat na agham ng buong Time. Bumili ako ng relo noong nakaraang taon na ang abbreviation ay WICNUB. Well, naiintindihan mo ba? Tumanggaw si Daniel at naintindihan sa mga segundo. Nakahinga ng maluwag si Selena. Mabuti na lang at mataas ang IQ ng dakilang Demon King, kung hindi ay mahihiya siyang magsabi ng mga sumpa gaya ng, pupuntahan ko ang Margobi mo. Matapos makita ni Roman ang tugon ni Selena, agad siyang nagpadala ng maraming mga mensahe na nasa sabik, lahat sa epekto ng pagsasabi sa kanya na, bumalik sa dalampasigan ng dagat ng pagdurusa. Nang makita ang malinis at kasuklam-suklam na pagganap ni Selena, ipinahayag ni Daniel na maganda ang kanyang kalooban, nakipag-ugnayan na ako kay Susie para sa iyo. Talaga, ano ang sinabi mo? Tanong agad ni Selena. Kinuha ni Daniel ang phone niya at nagbukas ng email para basahin niya. Nagmamadaling lumapit si Selena para tingnan. Matapos basahin ito, hindi siya nakaimik. Bukod sa ebidensya at account sa pagtanggap, ang email na ipinadala ni Daniel sa kabilang partido ay naglalaman lamang ng ilang salita, nang walang kahit na mga bantas 8 milyon sa loob ng 24 na oras. Style talaga ni Daniel. Hindi masama, mas simple ito, mas madaling maging sanhi ng pagkataranta ng kabilang partido, mabuti iyon. Tumanggaw si Selena bilang papuri. Kapag dumating na ang pera, maaari mong kausapin si Empire tungkol sa pagwawakas ng kontrata, para hindi sila kusa na mahirapan, at pagkatapos ay mag-aayos ako ng isang abogado na samahan ka. Hiniling ko kay Sol na ihanda ang kontrata sa pagitan mo at ni Shengshi, at ipapakita ko ito sa iyo bukas ng umaga. Kung may kailangang i-revise, pag-uusapan natin sa oras na iyon. Pagkatapos lagdaan ang kontrata, magsasagawa si Shengshi ng press conference para sa iyo sa tamang oras para ilabas ang ebidensya. Pagkatapos nito, sisimulan na natin ang legal procedure. Kasing baba ng cello ang boses ni Daniel, at mahinahon niyang sinabi ang susunod na plano at kaayusan. Saglit na natigilan si Selena, maliban sa pagtango, tumanggaw lang siya, at pagkatapos ay subconsciously nagtanong, kung gayon ano pa ang kailangan kong gawin. Kumain, matulog, at alagaan ang iyong katawan. Oh. Kabanata 173. Imperial First People's Hospital. Si Susie ay komportableng nakahiga sa kama ng ospital, hawak ang red wine sa isang kamay, at nag-scroll sa Weibo gamit ang isa. Sa pagtingin sa mga salitang nagmumura kay Selena sa internet, mas masaya siya kaysa dati. Habang minamasahe ni Kui Kaijing ang kanyang guya, papuri na sinabi ni Kui Kaijing, Sister Susie, napakaganda ng iyong mga binti, mahaba at tuwid. Sa katunayan, ito ay medyo mas maganda kaysa sa mga ordinaryong tao. Taon-taon,
Milyon-milyong dolyar ang ginagastos sa maintenance at plastic surgery. Maaari ba itong maging mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao? Gustong-gusto ni Susie ang gayong mga papuri, at sinabi sa isang mapang-akit na tono, katutubo ito. Si Janice sa gilid ay palaging hindi mapakali sa hindi malamang dahilan, at sinabi sa tono ng pag-aalala, Susie, sinabi mo na matagal nang hindi nagpapakita si Selena, dahil ba sa nag-iisip siya ng paraan para ay blackmail tayo. Hinamak siya ni Susie nang marinig ang mga salitang, sobra mo siyang pinahahalagahan, kahit na siya ay natulog ng 100 beses, ang bagay na ito ay hindi mababawi. Tama, sa entertainment circle, ang mga kahihinatnan para sa isang artista na may ganitong seryosong misdemeanor ay hindi bababa sa Gia Ching-Ching. Walang silbi ang sino mang tumulong sa kanya sa paglilinis. Medyo kumalma si Janice. By the way, I just told Selena I sent an email with an ultimatum, informing her that she must come to the company before 6 p.m. tomorrow, otherwise maban siya, and I don't maniwala ka na hindi siya lalabas bukas. Tandaan na ayusin ang higit pang mga reporter na maghintay para sa kanya. Tawa ng tawa si Selena. Habang tumutugon siya sa komento ng isang tagahanga tungkol sa kanyang pinsala, isang paalala ng isang bagong email ang lumitaw sa itaas ng screen. Sino ang nag-email sa kanya ng huli? At ipinadala ito mula sa kanyang personal na mailbox. Hindi na ito pinansin ni Susie, casual niyang binuksan, sinulyapan lang ito, at saglit na nanatili sa pwesto, natapon ang red wine sa kamay. Oh, Ate Susie, ano ang nangyayari sa iyo? Nagmamadaling kumuha ng tisyo si Kui kay Jing at pinunasan ito para sa kanya. Anong problema Susie? Nang makita ang takot na ekspresyon ni Susie, nagdududang tanong din si Janice. Hanapin mo ang sarili mo. Nakipagkamay si Susie at galit na ibinato ang telepono sa ulo ni Kui kay Jing, paano mo nagawang umalis sa napakalaking butas? Bakit mo ipinadala ang email na iyon sa aking apartment? Hindi ba sinabi ko sa iyo na gumamit ka ng anonymous account para magpadala ng pera? Matagal na nahihilo si Kui kay Jing bago siya bumalik sa kanyang katinoan, natigilan din siya matapos basahin ang mga email sa kanyang telepono na nakatikip ang kanyang noo, at sinabing sa gulat, Ate Susie, hindi mo ako masisisi, mine really works isa itong anonymous na account. Tungkol sa email, nandoon ka noong ipinadala ko ang email, at wala kang sinabi. Binasag ni Susie ang baso ng alak, kung hindi ko sasabihin sa iyo, hindi mo ba naiisip ang sarili mo? Kung gusto mong sabihin ko sa iyo ang lahat, anong silbi mo? Matapos basahin ang email, puno ng solemnidad ang mukha ni Janice, nangyari ang pinakakinakabahan ko. Natakot ako na may makatuklas ng ilang mga kapintasan. Sino ang nagpadala ng email na ito? Baka si Zhang Qiang. Nagtatampo ang mukha ni Susie, at sinabi niya sa isang matatag na tono, imposible. Si Zhang Qiang ay isang raw 5 calories lamang na may edukasyon sa elementarya at hindi niya alam kung ano ang IP address o anonymous na account. Kung gayon ang bagay na ito ay talagang kakaiba. Anyway, bukod sa atin, si Zhang Qiang lang ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Tiyak na naglik ang balita mula kay Zhang Qiang. May kasabwat kaya siya? Magtanong kung saan-saan. Nag-aalalang sabi ni Janice. Mabilis na tumakbo si Susie pabalik-balik sa ward, ano ang silbi ng napakaraming kalokohan. Ang focus ngayon ay kung paano lutisin ang usaping ito. Kabanata 174. Umalma si Janice at inaliw siya. Susie, huminahon ka, sinabi sa email na dapat tayong maglipat ng 8 milyon sa account na iyon sa loob ng 24 na oras, halatang para sa pera. Ibigay mo lang ang pera. Hanggat kaya mo ang mga bagay na kayang lutisin ng pera ay wala. Iritadong sabi ni Susie, 8 milyon. Isang araw lang. Saan ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Kahit malaki ang kinikita niya, mas malaki pa ang ginagastos niya. Karaniwan siyang naglalagay ng harapan upang pasayahin ang pamilya Ning at mga tao sa bilog. Bakit hindi gumastos ng pera? Kung magsasama-sama kayo, halos hindi kayo magkakasama. Napaisip si Janice. Naisip ko na talagang mag-aalok ang kabilang partido, at ito ay nagkataong natigil sa kanilang maximum na pagpapaubaya. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Susie, dahil masusuri ng kabilang partido ang aming impormasyon, bakit hindi namin magawa? Umiling si Janice, napakadali bang i-check ang anonymous account?
Nangangailangan ito ng pag-hack sa sistema ng pagbabangko. Kahit na magbayad ka ng isang tao, hindi ka makakahanap ng isang hacker na maaaring maabot ang antas na ito sa ilang sandali. Tsaka, kahit malaman natin kung sino yon, ang aming hawak ay nasa kamay ng kabilang partido, ang perang ito. Kahit ano paman, kailangan pa rin naming ibigay. Dim it. Pinandilatan ni Susie si Kui Kaijing na nagtatago sa sulok, hindi sapat ang magtagumpay, higit pa sa wala ang Mabaigo. Kung hindi lang siya nakahawak sa hawakan ng taong ito, kanina pa siya itinaboy. Gustong pabulaan na ni Kui Kaijing, ngunit hindi naglakas loob na magsalita, talagang namatay siyang inosente. Sinubukan ni Susie ang lahat para makabawi mula sa gulat ngayon, at pinilit ang sarili na mahinahon na himukin, Sister Chang, tulungan mo akong makalakam ng pera ngayon. Mabilis. Gayun din, umarkila ng ilan pang mandaragat, at sa loob ng isang linggo, dapat nating hayaang hindi na tumayo si Selena. Susie, gayon pa man, mayroon tayong pag-amin ni Zhang Qiang, sabihin mo sa akin. Ikukulong ba natin siya minsan at magpakailanman? Pansamantalang mungkahi ni Janus. Hindi, bagamat ayaw siyang makita ng pamilya Ning, hindi sapat na palayain siya sa kulungan. Tandaan, huwag hayaang wakasan niya ang kontrata. Pinakamabuting hayaan siyang manatili sa kumpanya sa buong buhay niya upang mabayaran ang kanyang mga utang, kung hindi ay tatakbo siya pabalik sa Ninghome, hindi ko ito makokontrol pagdating ng panahon. At saka, kung sakaling may mangyari bukas, mag-aayos ako ng isang karampatang abogado para sa iyo. Panipi. Pinilit ni Susie ang kanyang utak para sabihin sa kanila ang isa-isa, at pagkatapos lamang niyang matiyak na wala siyang napalampas ay nakaramdam siya ng kagaanan. Naging maayos ang lahat noong una, ngunit hindi ko inaasahan ang isang malaking gulo sa gitna. Buti na lang at tama ang sinabi ni Janus, ang mga bagay na pwedeng tapusin sa pera ay wala, at hinding-hindi niya hahayaang mangyari ang anumang pagkakamali sa susunod na bagay. Sa susunod na araw, matagumpay na nakuha ni Selena ang 8 milyon. Alas 6 ng hapon, pumunta siya sa Starlight Entertainment kasama ang abogadong si Daniel ang nag-ayos para sa kanya. Iyon ang oras kung kailan ang mga empleyado ay umalis sa trabaho, at ang lahat ay nakita si Selena na may nabigla na ekspresyon, at pagkatapos ay nagngangalit silang tumakbo sa paligid na nagsasabi sa isa't isa, nagpapadala ng mga mensahe at pagkuha ng mga larawan sa online na Weibo ng grupo. Isang bagay na sa wakas ay nawala sa mundo. Selena, lumitaw. Diyos ko, Selena, siya talaga. Ang lakas ng loob niyang magpakita. Tama iyan. Matapang ka talaga. Kung sigurado akong tatakas ako, bakit babalik? Tama iyan. Pagkatapos ng insidenteng ito, siguradong hindi na siya makakasama sa entertainment industry. Baka maakusahan pa siyang makulong. Bakit hindi na lang siya tumakas? Nakita mo ba yung lalaking sumusunod sa kanya? Mukha siyang elite. Anong background niya? Hindi naman kasi manliligaw, katulong ba? Paanong posible? You are so down and out, may katulong ka pa ba? Hindi ba dapat hayaan ang mga tao na lumabas na may kasamang benefactor? Hehe, gusto kong makita kung anong uri ng benefactor ang may kakayahang ayusin ang isang malaking bagay para sa kanya. Kabanata 175. Silid ng pagtanggap. Matapos makita ang hitsura ni Selena, ipinakita ni Janus ang kanyang inaasahang mapagmataas na ekspresyon, ang aming big star Ning ay sa wakas ay handang magpakita. Pero ang tagal kong naghintay. Habang nagsasalita siya, tiningnan niya ang malamig na mukha na lalaki sa tabi ni Selena na may kakaibang mga mata. Sino ang taong ito? Hindi mo ba alam na ang kumpanya ay hindi maaaring magpapasok ng mga tagalabas? Pinanangkitan siya ni Selena. Abogado ako. Oo, may abogado. Inisip ni Janus na imbitado lang siya dito para gumawa ng malaking splash, at malamig na sumangot ng masama. Ito na at pinaglalaroan mo pa ako, alam mo ba na ikaw gaano ka nahirapan? Kung hindi ako paulit-ulit na nakikiusap sa kumpanya para sa iyo, matagal ka nang nablock. Bahagyang kumunat ang noo ni Selena, at tumawa, hey, you plead for me. Kung gayon, Ate Chang, ano ang resulta ng iyong pagsusumamo? Janus threw her a speech. Next, the company will hold a press conference. Hanggat humihingi ka ng paumanhin sa publiko sa press conference at automatikong umatras mula sa crew ng The World, si Master Susie ay maraming pagpipilian na hindi ka-aidmanda.
Isang pagkakataon na magreporma. Isa lang itong entertainer na may corrupt na karakter na tulad mo, kahit pilitin kong protektahan ka, natatakot akong walang crew na maglalakas loob na gamitin ka. Binigyan siya ni Janice ng isa pang jujube pagkatapos matamaan ang stick, at sinabing may taos-pusong ekspresyon, gayunpaman, huwag mawalan ng pag-asa. Kung time kang magsisi, hindi ka pababayaan ng kumpanya. You must know that some directors don't care it's scandalous. No, I just accepted another film for you, basta masipag ka, may chance ka pang mag-comeback. Tiningnan siya ni Selena na may kalahating ngiti, at sinabi sa mababang tono, isang malaking production. Hindi ko alam kung aling malaking production ang kinuha ni Sister Chang para sa akin. Nang makitang nakuha na ni Selena ang pen, binigyan siya ni Janice ng mapanuksong tingin, at pagkatapos ay sinabing, natatakot ka pa rin ba na lokohin kita? Narinig mo na ang laughing spring breeze, tama ba? Paputol-putol na tinapik ng mga daliri ni Selena ang armrest, bagong gawa ni Jiang Panghai. Tama, si Director Jiang yan. Tulad ng alam mo, hindi sikat ang mga pelikula ni Direk Jiang. Noong nagpe-film siya sa Hong Kong City, hindi alam ni Guo Kisheng kung nasaan siya. Nang marinig ang seryosong papuri ni Janice kay Jiang Panghai, halos tumawa ng malakas si Selena, at biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Ate Chang, kung gusto mong ibenta ko, sabihin mo lang. Huwag kang masyadong malikot. Itong si Jiang Panghai ang kumuha ng litrato, at pagkatapos niyang linisin, wala siyang masyadong kaputian. Ang pinaka-pinapuna ay ang karakter ni Jiang Panghai. Ang lalaking ito ay sobrang lingga, halos lahat ng aktres sa kanyang crew ay natulog na, at halos aidmande dahil sa pakikipagtalik sa isang menor de edad noong nakaraang taon. Hirap talaga silang pumili ng ganoon kalaking pelikula at ganoong direktor para sa kanya. Napakunot ang noo ni Janice nang marinig niya ito, ano ang ibig mong sabihin sa pagyaya na lumabas ka at magbenta? Hindi ba mas malaki lang? Bakit, hindi ka payag? Ikaw yung tipo ng lalaki, kung hindi dahil sa matibay kong rekomendasyon, baka hindi ka nila payag. Naiisip mo kung gaano kalaki ang pagkalugi mo sa kumpanya sa pagkakataong ito. Kung hindi mo kayang kunin ang palabas, hahayaan mo ba kaming suportahan ang mga idler? I'm sorry, hindi ko tatanggapin ang eksenang ito. Hindi nag-abalang makinig si Selena sa kanyang i-refresh ang lower limit doon, at direktang tumanggi. Janice broke out on the spot, and slapped the table hard. Selena, huwag mo nang pakinggan ng paulit-ulit ang arrangement, nasa mata mo pa ba ang ahente ko? Let me tell you, kung ayaw mong kunin ang play ni Direk Jiang, kailangan mong kunin. Panipi. Manager, ngumisi si Selena, hindi ka na darating. Hehe, gusto mo pa bang magpalit ng manager? Depende kung may maglalakas loob na kunin ka ng isang tao mula sa Empire. Nagtiwala si Janice. Ang gusto kong baguhin ay ang kumpanya. Kabanata 176. Gusto mo bang tapusin ang kontrata? Sa wakas ay nagbago ang mukha ni Janice, ngunit mabilis siyang kumalma. Selena, huwag mo akong takutin sa pagtatapos ng kontrata. Alam mo ba kung magkano ang liquidated damages? 4 na taon pa ang kontrata mo sa kumpanya. 2 milyon sa isang taon, kabuuang 8 milyon. Binigyan ni Selena ng tingin ang katabi niyang abogado. Inilabas ng abogado ang isang itim na kahon na may blanko ang ekspresyon, at nang buksan niya ito ay puno ng pera, cash. Itinulak ni Selena ang kahon sa harap ni Janice. Eto ang 8 milyon, gusto mo? Ikaw, tulala na napanganga si Janice sa pera, saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Mukhang naiinip si Selena, mukhang wala itong kinalaman sa iyo, di ba? O di ba dito ka lang natulog? Anong yabang? Sa tingin mo, sapat na ang 8 milyon. Inihagis sa kanya ni Janice ang isang makapal na salansan ng mga kasunduan sa pagtatapos ng kontrata pagkatapos magsalita, na tila handang-handa. Kinuha ni Selena ang kasunduan, sinulyapan ito, at habang tinitignan niya ito, lalo siyang natutuwa. Sister Chang, bakit hindi ko alam na napakahalaga ko? 60 milyong liquidated damages. Bakit hindi kinuha ng babaeng ito? Alam niya na hindi ganoon kadaling wakasan ang kontrata, at tiyak na sisikapin ng mga taong ito na pahirapan ang mga bagay para sa kanya. Nabawi ni Janice ang kanyang composure. This is assessed by our professional lawyer.
Ang kasunduan ay ginawa itong napakalinaw. Bilang karagdagan sa 8 million liquidated damages, mayroon ding pagkalugi na naidulot ng iyong insidente sa kumpanya. Dahil sa iyo, ang aming proyekto ay natigil, ang aming pamumuhunan ay naantala, at ang aming pinakakumikitang aktor ay malubhang nasugatan. Sa kabuuan, ito na ang pinakamababa. Kung hindi mo mailabas ang pera, magkikita tayo sa korte. Panipi. Napakunot ang noo ni Selena nang marinig ito, hindi niya alam kung ano ang kalagayan ng abogadong ito na si Chen at kung kakayanin ba niya ito ng maayos. Saglit lang itong sinulyapan ni Lawyer Chen, malamig at solemn na pa rin ang ekspresyon niya, at wala siyang nakikitang emosyonal na pagtaas at pagbaba. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Selena, agad na sinamantala ni Janice ang pagkakataon para lumambot ang kanyang tono at sinabing, Selena, pag-isipan mong mabuti, kailangan mo ba talagang i-terminate ang kontrata? Sa katunayan, maaari nating pag-usapan ang bagay na ito. Kung ayaw mong kumuha ng Laughing Spring Breeze, we can arrange other things for you. I have a few scripts on hand, they are all big projects, you can choose. Tumikim si Selena sa kanyang puso, napakalaking proyekto, dapat ay pagbabago ng sabaw ngunit hindi gamot. Ayaw ni Susie na umalis siya sa Empire, umaasa na lang siya na manatili siya sa ilalim ng kanyang ilong at magagapos habang buhay, kahit na natatakot siya na sumuko at bumalik sa bahay ni Ning kung siya ay nasa nagmamadali. Sa oras na ito, may kumatok sa pinto, at ang abogado ni Empire ang dumating. At sabay na dumating ang tatlo. Ang isa sa kanila, si Selena, ay kilala rin si Kai Yingyong, isang senior lawyer at consultant ng Ning Group. Depende sa, si Susie ay taos-pusong sinusubukang patayin siya. Napatingin si Selena sa nag-iisang lawyer na si Chen sa tabi niya, at mas lalo siyang nakaramdam ng kawalan ng katiyakan. Matapos makakuha ng suporta si Janice, humalukip-kap siya sa kanyang dibdib, puno ng pagmamataas ang kanyang mukha. Selena, may oras pa para magbago ang isip mo. Mayroong espesyalisasyon sa operasyon, at hindi talaga naiintindihan ni Selena ang larangang ito ng kaalaman, kaya't kay Lawyer Chen na lang siya tumingin. Ang abogadong si Chen, nanatiling tahimik. Si Selena ay namamatay sa pagkabalisa sa tabi, hindi ba ang kinakailangang kasanayan para sa isang abogado ay makapagsalita ng mahusay? Bakit ito ay hindi lamang paralisado sa mukha, ngunit pipi rin? Gagana ba ito? Gayunpaman, ang sumunod na nangyari, para kay Selena, ay parang nanonood ng isang fantasy drama. Dahan-daang tumayo ang abogadong si Chen, naglabas ng isang stack ng mga dokumento mula sa kanyang briefcase, at sa wakas ay nagsabi, una, sa pagkakaalam ko, ang divestment ng iyong kumpanya ay upang banta ang mga tripulante at walang kinalaman sa aking kliyente. Pangalawa, ang Nings International ay walang kinalaman sa aking kliyente, at anumang pagkalugi niya ay hindi dapat ibilang sa aking kliyente. Pangatlo, ang mga empleyado ng iyong kumpanya ay nasugatan sa set, at dapat na magkasamang pasanin ng iyong kumpanya, ng set, at ng kumpanya ng seguro. Ang aking kliyente ay walang pananagutan kung hindi ako nahatulan sa korte. Bukod dito, ayon sa pagpapasya ni Ms. Susie ng iyong kumpanya sa pinsala, ito ay isang banayad na trauma sa balat, at dapat kaming magbayad ng maximum na 252 yuan at 40 cents. Ang iba pang dagdag na gastusin tulad ng mga advanced na ward at maintenance ay hindi dapat pasanin ng aking kliyente. Ang abogadong si Chen ay isa laban sa tatlo, mabilis na nagsasalita, at nagsalita ng kalahating oras nang hindi humihingal. Walang imik at pinagpapawisan ang tatlong abogado sa kabilang panig, at matagumpay na tinapos ang kontrata para sa kanya. Maliban sa 8 milyon, wala akong ginastos kahit isang sentimo. Nako, nagkakahalaga ito ng dagdag na 252 yuan at 4 na sentimo. Kabanata 177. Ang huling resulta ay ang kabilang partido ay handang makipagkasundo ng direkta at pribado, at hindi nang ahas na banggitin ang tatlong salita ng pagpunta sa korte. Bakas sa mukha ni Selena ang pagkataranta. Ngayon lang kaya lumalamig ang kakayahan ni Lawyer Chen, at naghihintay siyang makaipon ng enerhiya para palakihin ang kanyang mga galaw. Mas natarante si Janice kaysa sa kanya. Natarante rin ang tatlong abogadong nasa tapat. Nang tatayo na si Selena at Lawyer Chen at aalis, biglang tuwang-tuwa si Kai Yingyong, ang abogado mula sa pamilya ni Ning,
at tumingin kay Lawyer Chen na may pagtataka at nagtanong, "Teka. Hayaan mo akong magtanong sa iyo. Maaari mo bang? Ikaw ba ay Lawyer Chen Jingchen?" Nagulat ang dalawa pang abogado sa tabi ko nang marinig nila ito. "Ano? Chen Jing? Sinong Chen Jing? Ito ay, si Chen Dazhang kaya?" Ngayon pa lang ay hindi na nila pinansin ang boring na abogadong si Selena na inimbitahan kaya hindi na nila naitanong ang identity nito, pero ngayon habang iniisip nila ay mas may mali. Bagamat hindi pa nila nakikilala si Chen Jing mismo, matagal na nilang narinig ang tungkol sa kanyang estilo. Ang mga taong karaniwang nagmamahal sa mga salita tulad ng ginto at hindi gaanong alam tungkol sa mga salita ay iniisip na siya ay pipi, ngunit sa sandaling siya ay nagsimulang magtrabaho, ito ay tulad ng pag-on sa baliw na mode, ang pagsasalita ay mabilis, ang loika ay malinaw, ang mga salita ay parang talam, at ang lakas ng labanan ay sumasabog. Hindi pinansin ng abogadong si Chen si Kai Yingyong at lumabas ng conference room nang hindi humihinto. Sa likod, umupo si Jana sa upuan na nahihiya ang mukha. Tapos na. Hinimok ni Susie si Selena na huwag wakasan ang kontrata, ngunit ngayon, sira na ang lahat. Ang abogadong inimbitahan ni Selena ay si Chen Dazhuang, ang numero 1 abogado ng gintong medalya sa kabisera. Bakit dumating si Chen Dazhuang upang kausapin si Selena tungkol sa isang maliit na pagtatapos ng kontrata? Dapat mong malaman na ang abogadong ito ay naniningil sa bawat minuto, at ito ay astronomical na kumuha sa kanya. Pwede ba? Baka si Lawyer Chen ang benefactor ni Selena. Hindi naka-recover si Selena hanggang sa lumabas siya ng Empire Building. Hindi niya akalain na magiging ganito katigas ang tila boring at paralisadong abogadong ito. Ganyan ba kalakas ang lahat ng abogado sa legal department ng Shengshi Entertainment? Nalubog ako sa paghanga, at biglang sumugod ang isang malaking grupo ng mga reporter mula sa pinto. Selena, bumalik ka ba this time para isuko ang sarili mo? Ano ang gusto mong sabihin tungkol sa sadyang pagpatay kay Susie? Si Susie ay palaging bukas palad na nagpahayag na hanggat humihingi ka ng tawad, handa siyang bigyan ka ng pagkakataong magbago. Nahihiya ka ba? Maaari ko bang tanungin kung pinlano mo ang nangyari kay Jia Qingqing noong nakaraan? Nabalitaan ko na tatanggalin ng Empire Entertainment ang iyong kontrata at ipagbabawal ka, totoo ba ito? Parang baliw na sumiksik kay Selena ang mga reporter na iyon. Walang katumbas ang dalawang kamao ni Selena sa 4 na kamay. Hindi madaling makipag-away sa mga reporter sa ganitong sitwasyon. Sinusubukan niyang lumayo nang biglang may 5 sesyon ng pagsasanay na sumugod mula sa kung saan. Kinokontrol ng mga bihasang bodyguard na nakaitim ang eksena sa wala pang 10 segundo, na pinoprotektahan ng mahigpit si Selena sa gitna. Nagkatinginan ang mga reporter. Anong nangyari? Saan nagmula ang mga taong ito? Saan nakakuha ng bodyguard si Selena, isang magulo na maliit na entertainer na walang kapangyarihan, walang background? Bayaran mo at magiging 5. Dahil ayaw nilang magdala ng chismis at gulo kay Selena, sa pagkakataong ito ay walang badge ng Luklan ang mga bodyguard, ngunit sapat na iyon para takutin ang mga bullying na reporter na iyon. Huminto si Selena sa kanyang mga truck sa pamamagitan ng mga bodyguard, at mahinahong sinabi sa lahat ng mga reporter, una, inosente ako, hindi ko kailangang sumuko, at wala akong dahilan para ikahiya. Pangalawa, ang nangyari kay Jia Qingqing ay nalinaw na, huwag pong lituhin ang publiko, kung hindi ay paninirang puri. Pangatlo, I did terminate the contract with Empire, ngayon lang, pero I proposed it, not being terminated. Pang-apat, gusto mo ba akong harangan? Pagkatapos ay subukan. Kabanata 178. Pagkasabi nito, hindi pinansin ang ingay sa likod niya, dirdiretsong sumakay si Selena sa itim na kotseng nakaparada. Mabuti na lang at mahigpit ang ayos ni Daniel. Marahil ay inaasahan niyang mapapaligiran siya ng mga mamamahayag ngayon, at ang mga bodyguard at driver ay nagpakita sa isang napapanahong paraan. Miss Shi, saan ka pupunta? Tanong ng driver. Umuwi ka na. Huminto si Selena, at pagkatapos ay hindi maiwasang magtanong, bakit Miss Shi ang tawag ninyo sa akin sa halip na Miss Ning? Sa pag-iisip ng mabuti, hindi mahalaga kung ito ay ang mga katulong ng Lu residents o ang mga subordinate sa paligid ni Daniel, lahat sila ay tila tinatawag siyang Miss Shi, Miss Selena. Sinabi sa akin ni Boss Lu. Sagot ng driver. Kaya,
Masyadong maingat ang lalaking ito. Siguro dahil alam niyang hindi niya gusto ang apelyidong Ning. Kasabay nito, si Lujay. Bumagsak si Sol sa sofa na parang patay na isda, kuya. Buong araw kang namimili. Napakaraming mahuhusay na ahente sa aming kumpanya, at hindi ka pa nahilig sa alinman sa kanila. Paano si Leming? Matagal na siya sa negosyo. May karanasan, mayroon siyang mga kontak sa domestic at foreign circles, at pamilyar din siya kay Selena. Daniel, siya ang manager ni Luis. Sol, okay, paano si Hao Shuai? Wala itong kinalaman kay Luis, di ba? Daniel, walang lalaki. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Sol, kung gayon Ye Shenglan. Broker ng ginto. Ang mga profesional na kasanayan ay solid. Daniel, ang sexual na oryentasyon ng taong ito ay hindi alam. Puff, may mga chismis na parang may gusto siya sa mga babae. I'll fuck you, bro, alam mo masyado ng detalyado. Na-overwhelm si Sol, kung gayon si Zhao Meixen ang punong tanggapan. Mga babae, magka-boyfriend, manager ni Suyimo, number 1 ang performance ng kumpanya namin last year. Daniel, hindi maganda ang karakter. Walang imek si Sol, ang pagpili ng asawa ng emperador ay hindi kasing gulo mo. Saka ano ang gusto mo? Nag-isip sandali si Daniel, pagkatapos ay nagtanong, bakit hindi mo ibinigay sa akin ang impormasyon ni Ling Jiji? Nagbakasyon si Ling Jiji. Sinabi niya na hindi siya magdadala ng anumang mga bagong dating sa maikling panahon. Para naman iwas thirst ni Luis. Siya lang. Nakagawa si Daniel ng pangwakas na desisyon. Kuya, masyado kang maulap, hindi napigilan ni Sol na magdalamhati para kay Luis sa kanyang puso, at nagsimulang magluksa para sa sarili nang matapos ito, bibigyan mo talaga ako ng problema. Sinabi pa ni Lin Gigi na hindi siya magdadala ng mga bagong dating. Nag-uusap ang dalawa nang bumalik si Selena sa labas ng pinto. Bumalik na ako, may tao ba sa bahay? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, isang malambot na maliit na tinapay ang yamakap sa isa sa kanyang mga binti, at ang maliit na tinapay ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha na, hindi nagkikita sa loob ng 3 oras ay parang 3 taglagas. Niyakap ni Selena ang munting tinapay na matagal nang nakayakap, saka ngumiti. Bumalik na ako, maayos ba ang pagtatapos ng kontrata? Tumayo si Daniel at lumapit para magtanong. Sa sandaling binanggit ito ni Selena, puno ng excitement ang mukha niya, it went very smoothly. Napakahusay ng abogadong inayos ng kumpanya. Sila ay lalaban sa lahat ng mga bayani na may isang kaaway at 3. Noong una, ibinuka ni Janice ang kanyang bibig at gustong mangikil ng 60 milyon mula sa akin, ngunit sa huli ay nakakuha ako ng 1 puntos. Walang nagastos na pera. Hindi. 250 yuan lang ang halaga ni Susie para sa mga medikal na gastusin. Ang gwapo kaya, napakahusay ba ng lahat ng abogado sa Shengshi Legal Department? Narinig kong tinawag siyang lahat ng Chen Dazhang. Sa oras na ito, mahinang sinabi ni Sol na nasa likuran niya, ano ang abogado mula sa Shengshi Legal Department, si Chen Jing ang Senior Legal Advisor ng Lu Group. Puff, napamura si Selena sa gulat, at hindi makapaniwalang tumingin kay Daniel. Daniel, tinanong mo sa iyong maharlikang abogado, na madalas na nagsampa ng daan-daang milyong demanda sa ekonomiya, upang tulungan ako sa maliit na kaso na ito na 8 milyon. Kabanata 179. Ito ay simpleng pakiramdam ng paningin na ang emperador ay nagpadala ng isang pambansang guro upang tulungan siya sa isang katutubo na pamilya upang labanan ang isang maliit na kaso tulad ng isang baboy na ninakaw sa bahay. Kung sakali, mahinahong sagot ni Daniel. As long as it is her business, walang maliit na bagay. Wala nang gustong sabihin pa si Selena, pambihira ang mga kilos ng malaking demonyo. Nabasa mo na ba ang kontratang binigay ko sa'yo kaninang umaga? Tanong ni Daniel. Napakamot ng buhok si Selena, sobrang kapal nito, nagpapalaki ng ulo. Anyway, halos iniskan ko ito at pinirmahan. Dadalhin kita mamaya. Bahagyang nagtaas ng kilay si Daniel, you're so assured of me. Ikinalat ni Selena ang kanyang mga kamay, sa pinakamasama, ibebenta ko ito sa iyo at bibilanggan ang pera para sa iyo. Ngumiti ng matamis si Daniel. Sol, o aking mga mata ng aso. Nagbubulag-bulagan. Walang paraan upang manatili sa bahay na ito. Kung walang aksidente,
Maaari kang magulat sa kumpanya kinabukasan, at maaari kang magpahinga sa bahay bukas, sabi ni Daniel. Ay, oo, tumanggaw si Selena. Gustong basagin ni Sol ang kanyang ulo nang marinig niya ito, kinabukasan. Hindi ba ito magbibigay sa kanya ng isang araw para kumbansihin si Ling Gigi? Napaka hindi makatao. Tila napansin ni Daniel ang maliit na reklamo sa puso ni Sol, tumingin sa kanya at sinabing, maaari kang magbakasyon pagkatapos ng bagay na ito. Sige, pupunta ako kaagad. Nabuhay muli si Sol sa lugar. Nang gabing iyon, sa ward ng First People's Hospital ng Imperial Capital. Nakatitig si Susie sa babae sa screen ng TV. Sa labas ng gate ng Empire Building, si Selena na lumitaw matapos mawala ng maraming araw ay hindi lang mahina at haggard, kundi nagliliwanag. Napapaligiran ng 5 bodyguard na nakaitim, hinarap niya ang pagkubkob ng mga mamamahayag na may marangal na pananalita. Una, wala akong kasalanan, hindi na kailangang sumuko, at walang dahilan upang ikahiya. Pangalawa, ang usapin ni Jia Qingqing. Pang-apat, gusto mo ba akong pagbawalan? Pagkatapos ay subukan. Nang marinig ni Susie ang huling pangungusap, marahas na pinatay ni Susie ang desk lamp sa tabi niya, sumirit ang screen at umusok saglit, at pagkatapos ay biglang itim. Janice, anong problema mo? Kalimutan ang tungkol sa Quickaging, nakagawa ka rin ng mababang antas ng pagkakamali. Paano ko nasabi sa iyo na hindi siya dapat ma-terminate? Matagal nang nakasanayan ni Janice ang ugali ni Susie na pasaway lang sa iba kapag may nangyari, pero madilim pa rin ang mukha niya ngayon. I told you long time ago, with Selena's conditions, if she finds someone powerful and powerful benefactor, even I can, huwag mo siyang pigilan. Itinulak mo siya sa puntong ito, at ang resultang ito ay talagang inaasahan. Papayag ka bang panoorin ko lang siyang bumaligtad ng ganito? Nagbayad ako ng napakataas na halaga. At gumastos ako ng 8 milyon ng walang kabuluhan. Nag-hysterical si Susie, hindi matanggap ang mga paulit-ulit na aksidenteng ito. Susie, hindi kasing sama ng iniisip mo. Bulok na bulok ang reputasyon ni Selena sa bilog na ito. Kahit na makahanap siya ng financial backer, hindi siya makakabawi. At saka, sinong maglalakas loob na gamitin siya, ang artistang iniutos ng Empire na ipagbawal. Siya sa linyang ito ay nagtatapos din. Not only that, but think about it, she made such a big fuss, nagtapon ng 8 million casually, at sinundo ng mga bodyguards sa mga luxury cars, sino ba naman ang hindi nakakaalam na ampun siya? Magiging maayos pa kaya ang pakikitungo ng pamilyang Ning sa kanya sa hinaharap? Makapasok pa ba siya sa circle of high society? Panipi. Nang marinig ito, bahagyang nabawasan ang galit ni Susie, na ipaliwanag mo na ba ang lahat sa Navy? Huwag kang mag-alala, ipapaliwanag ko ang bagay sa sandaling ito ay lumabas, at kahit na wala tayong gagawin tungkol dito, ang mga reporter na iyon ay tiyak na magsusulat tungkol dito. Sabi ni Janice sa matigas na tono. Kabanata 180. Sinulyapan ni Susie ang pinakabagong mga headline sa kanyang mobile phone, at nakita niya na ang screen ay puno ng, Selena uttered wild words, Selena is suspected of being adopted, Selena tumangging to plead guilty at hindi magsisi, kaya naramdaman niya, gamaan ang ginhawa, sige, pinapatatag mo ang opinyon ng publiko, at dapat wala ng mga problema. Pagkababa ng boses ay may kumatok sa pinto ni, dong dong dong. Agad namang kamandat si Susie kay Janice na kinakabahan. Nagmamadaling nilinis ni Janice ang nabasag na desk lamp, tinakpan ng dust cloth ang TV, saka binuksan ang pinto. Sa labas ng pinto, nagulat si Roman nang makita si Janice sa ward ni Susie sa oras na ito. May pinag-uusapan ka ba? May napag-usapan lang ako kay Sister Chang tungkol sa trabaho, at natapos na kaming mag-usap. Roman, bakit ang aga mo dito? Iniba ni Susie ang usapan. Then you guys talk, aalis muna ako. Nagpaalam si Janice, at sinalubong ang mga mata ni Susie bago umalis. Hindi napansin ni Roman ang interaksyon nilang dalawa, kinurot ang pagitan ng mga kilay, medyo madilim ang mukha. Tumingin sa kanya si Susie at nagtanong, dahil ba kay Selena? Hindi nagsalita si Roman. Napakagatlabi si Susie, bahagyang nanginginig ang katawan. Roman, sinisisi mo ba ako? Sisihin mo sa akin sa pagtulak kay Selena sa puntong ito. Napabuntong hininga si Roman,
Ikaw, mahilig ka lang mag-isip ng ligaw. Kasalanan niya in the first place. Paano kita masisisi? Sinisisi ko lang ang sarili ko. Dahil hindi ko naharap ang lahat ng ito ng maayos kaya hinayaan ko siyang pumunta kung nasaan siya ngayon. Ang antas na ito. Hindi ko akalain na mas gugustuhin pa niyang ibenta ang kanyang katawan kaysa humingi ng tawad sa akin. Bakit galit na galit siya sa akin? Ano ang dapat kong gawin para mapatahimik siya? Kailangan ba talaga kitang iwan? Puno ng sakit ang mukha ni Susie. Agad na nagbago ang mukha ni Roman, at seryosong sinabi niya, Susie, bawal kang magsabi ng mga ganyan. Sa wakas nagkasama kami. Susuko ka na ba dahil dito? Nagmamadaling yamakap si Susie sa kanyang mga bisig, na may gulat na ekspresyon, pasensya na, hindi na ako, natatakot lang ako na magsisi ka, magsisisi na kasama mo ako. Natigilan si Roman, at pagkatapos ay mariing sinabi, hindi ko ito pinagsisihan. Nag-uusap ang dalawa nang muling tumunog ang katok sa pinto. Pumunta si Roman para buksan ang pinto, at hindi inaasahang nakita si Naning Yaohua at Zhuang Linggayo, tito at tita. Dad, Mom, bakit ka nandito? Nagpakita ng pagkagulat si Susie, at nagmamadaling bumangon sa kama upang salubungin sila. Pinisil ni Zhuang Linggayo ang kanyang mga balikat, huwag kang gagalaw, nasaktan ka, humiga ka ng mabuti. Wala kaming gagawin, pumunta lang kami para makita ka. Madilim ang mukha ni Ning Yaohua, Susie, huwag kang mag-alala, narito ako para sabihin sa iyo, tiyak na hahanapin kita ng hustisya sa bagay na ito, kahit na itali ko siya para humingi ng tawad sa iyo. Panipi. Mamasa-masa ang mga mata ni Susie, salamat, nanay at tatay. Actually, wala akong pakialam. Sana lang mahanap ng kapatid ko ang daan pabalik. Ang kanyang pagmumukhang ganito ay sisire sa buong buhay ko. Napakapangit ng mukha ni Zhuang Linggayo, hindi ko inaasahan na gagawa siya ng ganoong kaiyahiyang bagay, anong uri ng kasamaan ang ginawa ng pamilya nating Ning. Kung alam lang sana namin na hindi na namin siya ibinalik noong una, sapat na para sa amin si Susie, pinilit ng matanda na huwag makinig, ngayon okay na. Mukhang irritable si Ning Yaohua, okay, stop shouting, ako na ang bahala sa bagay na ito. At saka, huwag mong ipaalam sa matanda ang tungkol dito. Ngayon ang kritikal na panahon para makipagkompetensya siya sa kanyang pangalawang anak para sa karapatang magmana.